Magandang hapon po mga Inday Kagtuto. Ngayon po ito na po ang pinakahihintay ko na sinasabi ko nung nakarang vlog sa akin na si nanay ay babalik po dito, yung lola ko. Nanay siya ng nanay ko. Kaya sabi ko sa kanya at ang panahon ngayon ay maulan at may bagyo po dito sa amin sa Negros, kaya mas makabubuti po dito po siya sa akin at maaalagaan ko po siya ng mabuti. Bilang ganti ko po na pagmamahal niya noon sa akin nung malakas pa siya, no, inalagaan niya rin din ako at may pagmamahal. Kaya sa konti lang na pag-aaruga ko sa kanya, maibabalik ko malamang at mapadama ko sa kanya ang pagmamahal ko sa kanya. Kaya nung dumating po siya dito ay mahina at siyempre nalulungkot po siya at sabi ko, wag kang mag-alala, Nay. Sabi ko, dito po kayo sa bahay, maalagaan po kita. At kasi po si nanay, siya lang naman ang pinapagustuhan namin kung saan po siyang masaya. Kaya nung nagdesisyon po siya dito, kaya nagalak din ako na uuwi na siya. Pero sabi ko sa kanya, Nanay, dapat talaga dito ka na kasi mas mahirap po doon kasi nga maraming bata doon, hindi siya makapagtitiis, maalagaan niya. Sa edad niya 94 mga Inday Kagtuto, naglalaba pa siya, nag-iigib siya, pero hindi siya pinapaigib dahil mas makabubuti po sa kanya. Kaya minsan, mas nakakasakit po sa damdamin namin na makakarinig kami sa ibang tao na pinapabayaan namin siya, nag-iigib siya, nagbibisak ng kahoy, naglalaba. Pero sa totoo lang, exercise po yun sa kanya para maging malakas. Kaya sa dumating na edad na 94 po siya, hinayaan namin siya kung anong gusto niya. Kasi kung the more nga hindi siya nakakapaglakad, makakagawa, mas nakakahina po sa kanyang katawan. Kaya nung dumating po siya, pinakain ko po siya, niligo, dahil nga marumi po siya at madaming dumi po ang kanyang pantalon. Kaya nung para maging komportable po siya, ang kanyang pakiramdam at magiging komportable din po ako sa kanya. Kaya nung itong bahay po, nung nakaraang araw na pagbablog ko, naglinis po ako at nagpalit ng mga bedsheet at naglipat ng 2 higaan po dito sa aming kwarto dahil nga mababantayan ko po siya. Dahil sa katandaan niya, makakalimutin na siya at matutumba po siya. Kaya mga Inday Kagtuto, salamat po laging pagsuporta sa aming pagbablog. At alam niyo po ba, kahit ganyan po si Lula ko, mabilis po ang kanyang memory, mabilis pa po makakakilala ng tao. Marami pa siya pong nalalaman, naaalala niya pa yung nakaraan. Kaya sabi ko sa kanya, sa Panginoon na salamat Panginoon dahil binigyan mo pa siya ng maraming blessing, ng buhay at lakas na sa edad niya nakarating pa po siya. Kaya mga Inday Kagtuto, sa aming mga papablog, lagi ko po siya makakasama at makikita niyo po ang aking lola kung paano kingkoy, kagkingkay po yan. Marunong kumanta, marunong magsaya. Lahat ng talent na andyan na sa kanya. Kaya ikayo, parang tatalunin niya pa kayo kung kayo marunong kumanta, marunong din yan pong kumanta. Kaya nung panahon, yung mga matatanda, malakas kasi laging gulay. Diyan po sa hapunan niya yan, hindi ko na siya pinapakain ng gulay kasi gabi na. At pinasasabaw ko na lamang siya ng mainit. Nagpaluto ako ng isda. Hindi naman siya kumain ng isda. Gusto niya ng sabaw lang. At saka asin. Sabi niya ganon kasi mas gusto niya more ng sabaw. Kaya tayo mga pinainom ng gatas. Kaya mga Inday Kagtuto, salamat sa lahat. Sa mga pagsuporta. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-comment at i-share po ang aming mga video na to at God bless you po all.